Sa Mandala, PNP Bato de la Rosa, pinagpaplanuhang patalsikin sa pwesto ng ilang police officials. Nako, magbabalita si RH28 Raymond Dadpas. May mga grupo ng mga police officials na gustong mapatalsik sa pwesto si Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Ito ang ibinunyag mismo ng General kasunod ng hearing sa Kamara kung saan isinalang si Ronnie Dayan. Sinabi ni De La Rosa na may mga opisyal ng PNP at kanilang mga tauhan ang malimit na mag-meeting at pinag-uusapan kung paano siya matanggal sa pwesto. Tumanggi itong kilalanin ng mga ito maliban sa pagsasabing sila ang mga nasagasaan sa maigpit na kampanya ng PNP laban sa illegal drugs at iba pang uri ng illegal. Sa kabila nito, naniniwala ang hepe ng pambansang pulisya na matatag ang PNP sa kanyang pamumuno at kailanman ay hindi magtatagumpay ang mga nagbabalak sa kanila ng masama. Hinahamon pa ang mga itong lumantad at kaya niya silang harapin at sabayan ng kahit anong uri ng labanan. Sa punto pong ito, makakausap natin ang hepe ng PNP, si Director General Ronald Bato de la Rosa. Magandang gabi po, General Bato. First question, bakit ho kayo napaiyak kanina, General? Magandang gabi, Jessica. Napaiyak po ako dahil ngayon, hindi ko na napigilan yung aking emosyon. At kasi yung tanong ni Senator Subiri, para bang binigyan ako ng ultimatum sa buhay ko na sabi niya wala na daw siyang ibang mapagkatiwalaan, wala na daw silang ibang maasahan, kundi ako na lang daw. So para bang naramdaman ko kagad yung bigat ng responsibilidad na nakaatang sa akin. Pakiramdam ko po, ano kaya, what if I fail? What if I turn out to be a failure? So, napakataas po yung expectation na sa akin, kaya na-overwhelm po ako at yun, bumigay na ako. Naiyak ako. Kasama na doon, of course, yung puot at galit ko sa mga tao ko na na-involve dyan sa droga. Ako po yung naiinis, nagagalit na talaga dahil bakit ganun yung nangyayari. At kasama na rin dyan yung aking may sadness. Dahil mahal na mahal ko yung aking organization, yung Philippine National Police. At bakit nagiging ganito? Bakit naging ganito? We are here to serve and protect. At bakit umabot sa punto na tayo na ang naging kontrabida dito sa ating komunidad? So yun nga, malungkot ako. Naghalong galit, kalungkutan, at saka yung feeling ko na yung napakabigat na responsibilidad yung aking dinadala ngayon. General, bagamat I'm sure may marami pong makikisimpatya sa inyo dyan sa puntong yan. Kaya lang, the bigger question is, paano ho ba yan? Kung ganito po ang sitwasyon ninyo, paano ho malulutas ang problema sa droga kung ang pulis mismo bahagi ng problema? Sabi nga ho ni Chief Inspector Espenido, kung walang pulis, walang droga. Dagdagan ko yun, Jessica. Opo. Dapat may kunting qualification yun. Kung walang pulis na patong, kung walang pulis na kurakot, walang droga. Hindi naman lahat ng pulis patong, hindi naman lahat ng pulis kurakot. Kukunti lang po yan sila. I tell you, napakakunti lang yan nila. Kaso lang, yung kanilang ginagawa ay talagang na-overemphasize. Dahil nga, ito'y kasulungatan sa aming pinanumpaang tungkulin na to serve and protect. So kaya nga, lumaki at pero yung karamihan sa amin, we are 160,000 strong organization. Wala pa sa 1% o 2% yung mga na-involve sa amin sa droga eh. So napakalaki pang percentage ang gumagawa ng kabutihan. Kaya huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Hanggat andito ako, gagawin ko ang lahat. I-offer ko yung aking buhay para lang malinis itong PNP. Sabihin ko sa iyo, nilinisin ko itong PNP at nilinisin ko itong buong Pilipinas sa droga hanggat ako nandito. Kakayanin ko ito.
Jessica. Oho. With the help of God. The help of God at saka tulong ng taong bayan. Alam ko, maraming taong bayan nagsisabi sa akin na gustong tumulong talaga. So, I am very optimistic na kakayanin natin itong gira natin laban sa droga. Sabi niyo ho kasi kanina, no, that's very reassuring to hear from you now, no, General. Pero kanina po sa hearing, nung sinabi niyo po na who to trust, parang mabigat ho yun pakinggan, especially coming from the chief of the PNP mismo. Kasi kung kayo na po mismo yung nagtatanong sa sarili nyo, sino bang pagkakatiwalaan ko dito sa aking mga opisyal, I'm sure a lot of our mga kababayan nagtatanong, nako, patay na. Kung si General Bato hindi malaman kung sino pagkakatiwalaan, paano na lang tayo? Paano ho yun, General? Nasabi ko lang yun, Jessica, out of frustration. Talaga frustrated ako na minsan yung mga tao na inasahan kong tumulong sa akin, yung mga tao na talaga pinagkatiwalaan ko na siya yung tutulong sa akin sa talagang kampanya natin, minsan nagkakamali at napupunta sa hindi maganda. Kaya frustration lang po yun, Jessica. Huwag kayong mag-alala. Nakikilala ko pa rin yung dapat tumulong sa akin. Ito nga lang, yun may mga instances na ako sinight, pero hindi po yan pangkalahatan. Sa lungkot ko lang yung kaya nasabi ko. Dahil nga, totoo naman talaga, may mga napagkatiwalaan tayong tao na yung pala nasasangkot sa droga. That's normal. I cannot supervise each and every member of the Philippine National Police. We are 160,000 plus na police. Hindi ko po yung isa-isa yan. But mas marami talaga ang mababait at kakayanin natin ito. Huwag kayong mag-alala. General, paano kaya kung yung dun sa mga, kasama dun sa mga napatay na hong drug suspect, ang pumatay ho pala, mga ninja cop. Paano ho kaya yon, General? Malalaman natin yan na, Jessica, kung wala na tayong tiwala sa ating kapwa, magtiwala lang tayo kay Lord. Magtiwala tayo sa pong may kapal. Lahat yan mabibigyan ng hustisya. Sigurado ako. On way of ferreting out the truth. Doon po, disturbing din po kasi, pasensya na ho kayo, pero napaka-disturbing, nakakabagabag po yung nangyari doon sa Baybay Jail, no? Na-establish ni Senator Gordon kanina na bago ho pala napatay si Mayor Espinosa doon sa loob ng Baybay Jail. 1 week before that, meron na ring isa pang nakakulong na basta na lang pinasok ng mga pulis at binaril din, pinatay. Sabi nga ni Senator Gordon, parang may practice. Nakakulong na ho yun. Sabi, ang metaphor po na ginamit ni Senator Gordon, para mong binaril ang isda na nasa banyera na. Huwag ka mag-alala, Jessica. Lalabas at lalabas ang katotohanan niyan. Mananagot ang dapat mananagot. Hindi tayo magko-cover up niyan. Masakit man ang katotohanan, pero haharapin natin yung katotohanan na yun. That I can assure you. Opo. Magtotokhang din po ba kayo sa PNP mismo, given the fact na kayo po, sabi nyo nga, mahirap magtiwala at lumalabas po, hindi lang mga ordinaryong inspector to o mga senior superintendent, mga general po to, may mga estrella po sa kanilang mga balikat. Wala na yan, Jessica. They are untukhangables. They are untukhangables na. Kaya iba na dapat ang approach dyan. Dapat tukbang na yung mga gago na yan. Tukbang ang kailangan niya. Hindi na tukhang. On a lighter note, General Bato, sabi ho nung iba, naku, umiyak si General Bato, real men cry daw, pero meron din mga nagsabing bawas pogi points, bawas astig points daw po yung pag-iyak nyo kanina. May nagbiro po ba sa inyong ganon? Meron po, pero sige lang. Basta ako po yung nagpakatotoo lang. Ako isang totoong tao lang. Hindi ko napigilan talaga. Sorry. Minus yun sa akin pogi points. Hindi po ako nagpapapogi. Ako po yung nagpakatotoo lang na ako yung nasaktan.
ako'y nagalit, ako'y nainis, at ako'y disgruntled, kaya normal na emosyon yun na lumabas sa isang normal na tao. Pasensya na po kung it made me a lesser person, yung pag-iyak sa harapan ng television, but hindi ko po napigilan. Talagang dinaramdam ko. Sorry kung nakakabawas yun. If others are offended by that incident, sorry lang po. Si Kerwin po, bago siya lumabas kanina sa Senado, may mga nagsasabi na dalawa daw yung senador na kanyang i-implicate. Kanina si Senator De Lima lang po. Alam niyo ba kung sino o meron nga bang isa pang senador na ma-implicate dito sa usapin sa droga? General? Iwan ko kasi Jessica, kung sino yung mga gumagawa ng mga istorya na yan. Dapat kasi yung gumagawa ng balita ay doon din kumukuha ng istorya sa reliable at saka sa yung totoong source, yung reliable source. Huwag basta-basta kukuha ng balita kung saan-saan. Dahil that will confuse everything. Opo. So wala Nagsasabi, napilip daw na Sorry po. ano? Wala ho palang blue book or black book, General. That's according to Major Espinido, merong pinakita sa kanya. Kung nakikinig kayo kanina sa hearing, meron siya sinasabi na mga book na yan. Pero kay Kerwin naman, iba naman yung version niya, na wala daw. But, sige lang, lalabas siya kung sino sasabi ng totoo o hindi. Si Kerwin po nasa pangangalaga po ngayon ng PNP, tama po ba, General? Yes, Jessica. Nasa AIDG pa siya ngayon. So, paano kaya yung mga nagdududa na baka katulad po nung nangyari din sa tatay niya, no? Dediretsahin ko na po, na baka naman habang nasa kustudiya, dun pa malagot. Paano ba yon, General? Ano hong maibibigay niyong assurance, kung meron man? Buo po ang tiwala ko sa aking tao na si Senior Superintendent Ferro. Matagal ko lang kasama yan. Si Lieutenant pa kami, magkasama na kami yan sa Davao. Alam ko yung loyalty niya, nasa akin yung loyalty niya. So, hindi naman siguro niya ako ipapahiya at hindi naman niya ilalagay ang PNP sa alanganin kung siya magpabaya sa kanyang trabaho bilang director ng EIDG, kung saan ipinagkatiwala ko sa kanila yung kustodiya ni Kerwin. So, hindi naman niya pababayaan yan. Pareho kami mga PMR, we have our word of honor. Panindigan namin yung aming sinasabi. Maraming salamat po, General Bato de la Rosa. Pasensya na ho kayo na istorbo ho yata namin yung inyong event na dinaluhan dyan ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo at maraming salamat pong muli. No problem, Jessica.